Pangulong Bongbong Marcos nagalit at nagbanta sa mga opisyal na tumulong kay Alice na makaalis. The departure of Alice Guo has laid bare the corruption that undermines our justice system and erodes public trust. Let me be clear, heads will roll. We will expose the culprits who have betrayed the people's trust and aided in her flight. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan. Ang tanong na ngayon ng marami, nasaan na ba talaga si Guo? Paano nakaalis si Alice? Backdoor daw? Nakapagtataka naman, may alam pala tayong lusutan o exit na daanan tapos walang bantay? O baka may bantay pero may perang na ibibigay kaya madaling makapaglakbay. Kahit nga ang mapupuntahan na bansa ay tinitignan naman sa airport doon kung saang bansa nagmula. Bakit siya napalusot sa Malaysia, Singapore at ngayon sa Indonesia? Ibig sabihin kumpleto ang dokumento ni Alice Guo. Posibleng mayroong tumulong para makumpleto o mapeke ang dokumento at siya ay makalabas sa ilegal na paraan. Paraan o peraan? Pera-pera na lang ba talaga sa ilang opisyal ng pamahalaan? Malinaw na may korupsyon dahil napakahirap makagalaw na may kaso o bad record ka. Maliban na lang kung may malaking pera ding gagalaw. Ang pagbabanta ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal na korap at tumulong sa pag-alis ni Alice, yan ang ating aalamin. That this person was already in fact out of the country. Matapos isiwalat sa Senado na may impormasyong nakaalis na umano ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Hindi raw hahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi maparusahan ang mga kasabwat sa pagtakas ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na tutugisin at isisiwalat niya ang mga nagtraidor sa tiwala ng taong bayan. May ginagawa na raw na investigasyon at tiniyak niyang masususpinde at mananagot sa batas ang lahat ng responsable. Giit pa niya, wala raw lugar sa gobyerno ang sino mang inuuna ang pansariling interes kaysa pagsilbihan ang taong bayan. Ngayong kumpirmado ng nakalabas na ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ang Department of Justice hindi ikinatuwa ang nangyari. Binalaan ni Justice Secretary Boying Rimula ang mga taga-BI na posibleng kasabwat sa pagtakas ni Guo. Panawagan niya, umamin na at sabihin ang totoo kaysa siya pa raw ang makahuli sa mga ito. Kaya naman, binubusisi na nila kung sino ang nasa likod ng paglusot ni Guo papalis ng Pilipinas. Sinisiguro ni Remola na mananagot ang lahat na nagpabaya at hinayaan ang iligal na makaalis ng bansa si Alice Guo. Isang malalimang investigasyon tungkol sa umano'y pag-alis ni Guo ng bansa. Kaya naman, ipinag-utos ni Remola kay BI Commissioner Norman Tansinco na iimbestigahan kung may mga tauhan ba ng BI na kasabwat ang dating alkalde kaya nakaalis ito sa bansa. Banta pa ni Remola, lumutang na kung sino man ang sangkot sa iligal na paglabas ni Guo bago pa niya maungkat kung sino ito dahil siguradong mananagot ito sa batas. Kahit pa nga mismo mga abogado ni Guo, hindi palalagpasin ng DOJ at sila rin ay iimbestigahan. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang pananagutan ng mga abogado ni Guo kung mapatunayang may kinalaman sila sa paglabas sa bansa ng dating alkalde. Maliban pa rito, hindi rin nila inaalis ang posibilidad na may mga kasabwat sa Bureau of Immigration si Guo kaya siya nakalabas ng bansa. Halos ganito rin naman ang pananaw ng Philippine National Police o PNP sa mga nababayarang opisyal ng pamahalaan. Sa ngayon, palaisipan pa rin kung paano nakalabas ng bansa si Guo nang hindi namamalayan ng Bureau of Immigration. Base sa monitoring nila, huling namataan ang dating alkalde na bumiyahe pa Indonesia para hindi na makalayo pa. Formal nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin sa Department of Foreign Affairs at Department of Justice para ipakansela ang passport ni Alice Guo. Kasama rin pinapakansela ang passport ng kanyang mga kapatid na Sana Wesley at Sheila Leal Guo, pati ang passport ni Cassandra Ong na konektado rin sa Pogo. May kapangyarihan na ipakansela ng korte ang passport ng isang pugante sa ilalim ng New Philippine Passport Act. May arrest warrant si Guo sa Senado at nahaharap sa criminal complaint dahil sa qualified human trafficking. Pero ang tanong ng marami, nasaan na ba talaga si Guo ngayon? Pinanghahawakan ng abogado ni Guo ang sinabi umano nito na nasa Pilipinas pa rin daw siya. Ayon sa abogado nitong si Attorney Stephen David. Puputok yan sa inyong balita. Tawagan ko siya. Si Mayor Ali, sabi ko kasi ito, nagkinahanap ka na naman dito. Nasaan ka ba? Nakalabas ka naman ng Pilipinas. Sabi niya, hindi. Kasi sabi ko, gusto ko, malaman kung nandito ka sa Pilipinas o hindi. Para yung legal strategy ko, maayos ko. Kaya para magkaalaman,
personal na humarap sa DOJ ang abogadong si Attorney Elmer Galicia, nagpaliwanag sa Department of Justice pero tumangging magbigay ng payag sa media. Ayon kay Attorney Galicia, sa law firm niya sa San Jose del Monte, Bulacan, pumunta at nakita niya raw talaga nung nakaraang linggo lamang ang dating alkalde noong August 14 para manumpa at magpanotaryo ng kanyang counter affidavit. Ayon sa NBI, mabigat ang pwedeng parusa sa isang abogado kung hindi siya nagsasabi ng totoo. Ganun pa man, kinumpirma rin ito ng Provincial Prosecutor ng Bulacan ang pag-uusap ni na Attorney Galicia at Alice Guo. Sabi ng mga nakapulong niyang prosecutor, pinanindigan ni Galicia na personal niyang nakaharap si Guo nung ninotaryo niya ang counter affidavit nito. Isang kaalan umano ang nag-ayos ng pagpapanotaryo. Sabi ng Provincial Prosecutor, on August 14, 2024 at around 7 o'clock p.m., nung dumating siya sa opisina, nandun ang isang Land Cruiser on board is Miss Alice Guo. Nakausap sila ni Alice Guo doon sa baba ng kanyang opisina at nakita niya at nagpresenta ng driver's license si supposedly Alice Guo sa kanya. And then he notarized the counter affidavit. Pero kung pagbabatayan naman ang impormasyong nakuha ng grupo ni Senator Risa Hontiveros at ng Bureau of Immigration sa PEDSAng August 14, wala si Guo sa Pilipinas. Walang record ng pag-alis sa bansa ni Guo, pero may record daw ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21 at August 18. May record din ang kanyang pagdating sa Batam, Indonesia. May mga nakuha ring larawan ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, nina Alice Guo, mga kapatid na sina Sheila at Wesley, at ni Cassandra Ong nang dumaan sila sa immigration area sa Singapore. Bago pa raw makarating ng Singapore, ay dumaan pa raw ito sa Indonesia at Malaysia base sa nakuha nilang impormasyon. Ang sabi ng Bureau of Immigration dito, posibleng lumusot si Guo mula sa mga mata ng immigration officers at maaari din umanong gumamit ito ng Peking stamp. Paliwanag pa ng BI sa kabila ng Immigration Lookout Bulletin, laban kay Guo hindi lumabas sa kanilang centralized database ang biyahe nito. Kaya ang tingin nila bukod sa private plane trip, tumawid din ito ng dagat para makaalis sa Pilipinas. Sa huling impormasyon naman umano ng BI, mula Malaysia nakabiyahe na naman ang grupo ni Guo papunta ng Indonesia. At nito lang August 22, 2024, kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo at business partner na si Cassandra Ong, nakabalik na sa Pilipinas matapos mahuli sa Indonesia. Dediretso na sila sa Bureau of Immigration para sa isang proper documentation at tanging si Cassandra Ong lang ang dediretso sa National Bureau of Investigation. Pinalibutan ng mga autoridad ang kanilang pagdating sa NAIA Terminal. Naka-wheelchair nang ilabas sa NAIA ang kapatid ni Alice Guo na hilo daw di umano si Sheila Guo kaya kailangan isakay sa wheelchair. Sa pag-alis ng napakadali ni Alice, para bagang pinagloloko na ang taumbayan at justice system sa ating bansa. Sabi tuloy ng marami walang mahirap kapag pera ang nangusap. Money Talks, ika nga. Ano ang masasabi mo sa mabilis na pag-alis ni Alice? May tumulong ba na opisyal para sa pera? O para hindi na masabi pa ang iba pang politiko na dawit sa ilegal na pogo? I-komento mo naman ito sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.